6,741. So, wala sa 7 banal na templo ang may Soma Declan rank powerhouse. Tanong ni James. Tumugon si Lord Zenda, mayroon daw, ngunit hindi pa ito nakita. Paano ang iyong Zazen Temple? Napatitig si James kay Lord Zenda. Well, nag-alinlangan si Lord Zenda. Kung mayroon kami nito, hindi sana kami nabuli ng Horvatat Temple. Natahimik si James habang nakatingin kay Lord Zenda. Noong nakaraan, naisip niya na ang background ni Yeria ay dapat nalampas sa 33 langit, posibleng maging ang Supreme Path. Gayunpaman, tila ang mga bagay ay hindi tulad ng inaasahan niya. Ang 7 banal na templo ay magkatuwang na itinaguyod ang Yeria na umakyat sa posisyon ng Tai Chi, na nagtatag ng isang hindi mababasag na kisame sa itaas ng mga ulo ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Bakit naging ganito? Dahil ba sa pinili? Kung isa sa alang-alang ang mapanghamak na saloobin ng 10 banal na templo sa mga nabubuhay na nilalang sa dakilang lupang pangkasaysayan, ang katotohanan na maaari nilang piliin si Yeria, na ipinanganak bilang isang buhay na nilalang, bilang ang Tai Chi ay walang alinlangan na nagtago ng isang makabuluhang lihim. Sa pag-iisip nito, nagtanong si James, ikaw ba, ang isa pang sekta sa dakilang lupang pangkasaysayan? Oo. Tumango si Lord Zenda. Bukod sa aming Zazen Temple, mayroon ding Zephyr Temple at Yerovale Temple. Palagi kaming sumunod sa Taoism of Emperor Yarden, na tumatangging makipagsabwatan sa 7 templo. Kaya, natural kaming nagiging mga tinak sa kanilang panig. Ano ang gusto mong gawin ko kung gayon? Tinitigan ni James si Lord Zenda. Sumagot si Lord Zenda, upang tulungan ka sa pag-agaw sa posisyon ng kataas-taasang landas. Lumingon si James at tumawa. Ako ay walang iba kundi isang hamak na nilalang sa iyong paningin. Bakit mo pagnanasaan ang napakataas na ambisyon mula sa akin? Sa orihinal, hindi kami makikialam sa bagay na ito, ngunit ang Horvatat Temple ay mayroon ng pinili. Kung siya ay aakyat sa kataas-taasang landas, kung gayon ang aming paggigiit sa Taoismo ng Emperor Yarden ay tunay na hindi na mababawi. Nagmamadaling paliwanag ni Lord Zenda. Nanatiling tahimik si James nang marinig niya ito, saka dahan-daang lumingon sa labas ng main hall. Naniwala siya kay Lord Zenda. Ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, at ang kanilang tulong sa kanya ay walang alinlangan dahil sa takot sa pinili ng Horvatat Temple. Sa kanilang mga salita, ito ay tinukoy bilang pagsunod sa Taoism ng Emperor Yarden. Gayunpaman, ang kanilang paghamak at pagkamuhi sa mga buhay na nilalang ay hindi nagbago kahit kaunti. Ang problemang kinakaharap ni James ay lumitaw. Sa isang banda, kailangan niyang magmana ng kalooban ni Emperor Yarden, linisin ang sekta, at iligtas ang kanyang asawa. Nahuli nila ang iyong asawa, ngunit ang kanilang tunay na target ay ikaw. Mataman na tinitigan ni Lord Zenda si James. Sa kasamaang palad, hindi ka nagtagumpay. Napatingin si James kay Lord Zenda. I'm sorry. Bahagyang napabuntong hininga si Lord Zenda, ibinaba ang kanyang ulo. Ang ilang mga powerhouses mula sa kanilang panig ay gumawa ng isang paglipat ng magkasama, at talagang hindi ko ito kinaya. Nagtanong muli si James, sa iyong opinyon, sino ang malamang na magkaroon ng asawa ko? Kabanata 6742. Ito ay Horvatat Temple, nagmamadaling sagot ni Lord Zenda. Mahuli ka man nila o ang iyong asawa, ang lahat ay masiyahan kay Adina. Ito ay hindi lamang dahil siya ang pinakamalakas na kapangyarihan ng dakilang lupang pangkasaysayan, kundi dahil hawak niya ang katayuan ng isang pinili. Hanggat itinataas nila si Adina sa ang posisyon ng Supreme Path, maaari silang mag-claim ng kredito para sa pagsuporta sa kanya at makakuha ng walang katapusang mga benepisyo. Okay. Tumango si James. I want to save my wife now, how do you plan to support me? Nagulat si Lord Zenda, pagkatapos ay nagsabi, ano ang iyong kasalukuyang cultivation base? I can't see through it. It's basically falling into a trap kung hindi mo pa naabot ang Soma Declan rank. Sinulyapan siya ni James, pagkatapos ay tumalikod at nagtanong, maglalakas loob ka bang kumilos laban sa Horvatat Temple kung gagamitin ko ang pangalan ng Zazen Temple? Well, biglang nawala ng masabi si Lord Zenda.
Sabi ni James, baback up kita. Inangat ni Lord Zenda ang kanyang ulo. Sigurado ka ba dyan? Natahimik ulit si James. Sa sandaling ito, si Lord Zenda ay nasa isang dilema. Ang panukala ni James ay nangangahulugan na ilagay ang kanyang buong Zazen Temple sa taya. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, ang kanyang templo, kasama ang alyansa ng Zephyr Temple at Yerovale Temple, ay sapat na upang maprotektahan ang sarili. Gayunpaman, ang direktang paghamon sa pinakamatibay na templo sa Great Historical Land, Horvatat Temple, ay maaaring hindi magresulta sa tagumpay. Bukod dito, ang Horvatat Temple ay may suporta mula sa iba pang 6 na banal na templo, na ginagawang halos wala ang mga pagkakataong manalo. Gayunpaman, ang kahilingan mula sa Chosen One ay naging dahilan upang hindi siya makatanggi ng tahasan. Hanggang sa puntong ito, hindi pa niya nauunawaan ang nakakatakot na lakas nitong pinili, na lumabas mula sa Forbidden Bloodshade na buhay. Maya-maya lang ay muling pumasok ang lalaking nakasuot ng puting roba. Ate, hindi na makakatagal ang pangalawang kapatid. Hindi ba tayo tumigil? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Lord Zenda. Nagpapanggap siya. Paanong hindi matiis ng isang tao sa Yitro Declan rank ang parusa ng Divine Whip? Ang lalaking nakasuot ng puting roba ay natakot kay James, pagkatapos ay bamulong sa tainga ni Lord Zenda. Ang kapangyarihan ng pangalawang kapatid ay tinatakan ng pinili, at wala siyang cultivation. Siya ay ganap na. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, itinaas ni Lord Zenda ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng lubos na pagkabigla. Si Horatio ay isang powerhouse sa Yale Declan rank, Yale siya ay palihim na tinatakan ng Chosen One nang walang nakapansin. Kung ganoon, itong Chosen One ay nasa Soma Declan rank man lang. Sa pag-iisip nito, itinulak niya ang lalaking nakasuot ng puting roba sa isang tabi at lumuhad sa harap ni James na nakaluhod. Handang sundin ng Zazen Temple ang iyong utos. Ito ay isang malinaw na deklarasyon. Nilingan siya ni James, walang ekspresyon ang mukha. Kung gayon ay umalis na tayo. Nagulat si Lord Zenda. Tayong dalawa lang. Hindi pa ba sapat? Kontra ni James. Sinulyapan ni Lord Zenda ang lalaking nakaputing roba. Hindi sumagot si James. Lumabas siya ng main hall habang nasa likod ang mga kamay. Saan tayo pupunta? Tanong ng lalaking nakasuot ng puting damit. Huwag kang magtanong, sundin mo lang ang utos. Sabi ni Lord Zenda. Kabanata 6743. Sumagot si Lord Zenda, hayaan mo siyang mamatay. Iniwan itong tulala ang lalaking nakaputing roba. Ang Horvatat Temple ay matatagpuan sa loob ng Horvatat Nova. Isang matayog at malawak na palasyo na sumasaklaw sa libo-libong bituin, maningning at marilag. Sa pangunahing bulwagan, isang gwapong binata, na nakasuot ng kasuotan ng isang maharlika, ay may hawak na brush sa kanyang kamay, maganda ang pagmamaniobra nito sa isang balumbon na kumikinang sa iridescence. Sa scroll, ang pangalang, James Caden, ay nakasulat sa bold seal script, nagpapalabas ng lakas at gilas. Sa tabi niya, bahagyang tumawa ng mahina ang isang misteryosong babae na naka-purple robe. Masigasig kang nag-aaral sa bawat aspeto ng mga buhay na nilalang, hindi nag-aatubiling madungisan ng mga makamundong gawain. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng dalawang karakter na ito? Ang pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang, ang pinili, sabi ng lalaki habang mahinang ngumiti. Siya rin ang unang hadlang para sa iyo sa iyong supreme path to mastery. Hindi ba siya kalaban? Tanong ng babaeng nakasuot ng purple na damit. Siya. Humagalpak ng tawa ang lalaki. Siya ay isang mababang buhay na nilalang, walang iba kundi isang langgam lamang, kahit na siya ang pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, ikaw ay nagtataglay ng likas na espiritual na paglilinang at isang marangal na katayuan. Sa pag-akyat na ng isang hakbang sa Soma Declan rank, ikaw ay tunay na isang namumukod tanging figure sa mga Diyos. Karapat-dapat ba siyang maging kalaban mo? Nang marinig ito ng babae ay napabuntong hininga ng mahina. We have to stay low-key, Neville. We cannot underestimate any opponent, just like James. Nagawa niyang makarating sa Great Historical Land gamit ang sarili niyang lakas. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang mga pambihirang kakayahan. Bukod dito, nagdulot siya ng kaguluhan sa Forbidden Bloodshade.
Walang nakakaalam kung anong buwan ang maaaring makaharap niya. Ate, nagtaas ng ulo si Neville. Kailan ka naging mahiyain? Natahimik ang babae. Sige. Ibinaba ni Neville ang brush sa kanyang kamay at kumuha ng isang piraso ng seda na iniabot sa kanya ng isang magandang babae sa malapit upang panasan ang kanyang mga kamay. Kung ayaw mong kumilos, at ang mga lumang fox ng 6 na banal na templo ay naglalaro sa magkabilang panig, pagkatapos ay pupunta ako sa Zymergy at hihilingin kay Yeria na harapin siya, na pinapawi ang iyong mga alalahanin. How dare you? Biglang nagalit ang babae. Mayroon kaming kasunduan sa Zymergy. Si Yeria ay Tai Chi ngayon at hindi basta-basta makapasok sa Great Historical Land. Walang magawa si Neville. Inihagis niya ang seda sa magandang ginang, na walang kahirap-hirap na sinalo ito. Ibinato ko sa mukha mo, at naglakas loob ka pa ring seluhin. Tumalikod si Neville at hinawakan ang ginang. Sa isang suntok, binasag niya ang ulo nito sa mga piraso. Nang makita ang brutal na eksenang ito ng laman at dugo, mabilis na tumalikod ang babaeng nakasuot ng kulay ube, kumunot ang kanyang mga kilay. Isang ignorante na langgam. Sinipa ni Neville ang bangkay ng ginang sa lupa bago nilapitan ang babaeng naka-purple robe. Ako ba mismo ang pupunta sa Forbidden Bloodshade? Mayroon akong soul cleansing pill. Ito ay immune sa Bloodshade Baptism of Emperor Yarden. Hayaan mo na. Umiling ang babae, naglakad sa gilid at umupo. Lalapit siya sa akin. Gusto nilang ibigay natin ang gobernador ng Yin. Biglang tumayo ang babaeng naka-purple na roba. Lord Zenda. Hindi alam ng babaeng ito ang kanyang limitasyon. Ngumisi si Neville. Talagang sumusugod siya sa kamatayan, hindi ba? With that, napalingon siya sa babaeng naka-purple robe. Ate, iwasan mo ta. Hayaan mo akong ilabas ang mga frustrations ko. Kabanata 6744. Sa labas ng proteksyon na porma sayon ng Horvatat Temple. Sa ilalim ng kontrol ni James, pinamunuan ni Lord Zenda ang isang grupo ng mga powerhouse ng Yitro Declan rank, kasama ang lalaking nakasuot ng puting damit, na umaaligid sa kawalan na may nakakatakot na aura. Handa na sila para sa labanan. Habang hinahamon nila ang Horvatat Temple, 12-dosenang mga misteryosong powerhouse ang biglang lumitaw mula sa loob nito, na hinarap si Lord Zenda at ang kanyang grupo sa isang standoff. Nangunguna sa kanila sina Sherman at Manny, ang mga tinaguriang envoy na nakatagpo ni James noong una siyang pumasok sa Great Historical Land. Nakatitig sa kahanga-hangang Panginoong Zenda at sa kanyang mga kasama, nagdilim ang mukha ni Sherman habang sumisigaw, Lord Zenda, hindi mo pa settle ang score para sa pag-agaw sa ating pinili. Ngayon pumunta ka sa Horvatat Temple para manggulo. Magkano? This is too much. Malamig na sabi ni Manny gaya ng dati. Hindi nagpakita ng interes si Lord Zenda na makisali sa kanila. Gayunpaman, ang lalaking naka-white robe na nakatayo sa tabi niya ay nginisyan. Sa tingin ba ng Horvatat Temple ay mapipigilan tayo nito sa pamamagitan ng paglabas ng isang grupo ng mga powerhouse ng Xerxo Declan rank? Huwag kang maging mayabang, Lord Zoltan. Napatingin si Sherman sa lalaking nakaputing roba. Alam namin na ikaw ay isang Yitro Declan rank powerhouse, ngunit may mas malayong mga powerhouse ng Yitro Declan rank sa Horvatat Temple kaysa sa iyong Zazen Temple. Dahil doon, bumaling siya kay Lord Zenda. Kung hinahanap mo ang tinatawag na gobernador ng Yin, wala tayo. Kung matalino ka, umalis ka kaagad. Kung hindi, malaki ang posibilidad na mapuksa kayong lahat kapag dumating ang ating ikatlong Young Master. Nang matapos siyang magsalita, lumipad ang 4 na kulay ube na ilaw mula sa likuran ni Lord Zenda, na sinabayan ng malakas na putok ng sabay-sabay nilang inatake si Sherman. Sa sandaling iyon, kumilos si Manny at isang grupo ng mga powerhouse ng Xerxo Declan rank mula sa Horvatat Temple. Kasabay nito, ang ilan pang Xerxo Declan rank powerhouses sa likod ni Lord Zenda ay agad na sumali sa away. Isang matinding labanan ang biglang sumiklab. Ang magulong labanan ng mga powerhouse ng Xerxo Declan rank ay naging sanhi ng paglipad ng kapangyarihan sa kawalan, na may isang lilang aura na bumabalot sa hangin. Ang langit at ang lupa ay tila nagbago ng kulay, at maging ang proteksyon na porma sayo ng Horvatat Temple ay sumambulat na may nagniningning at banal na liwanag.
Bilang Yitro Declan rank powerhouses, Lord Zenda at Lord Zoltan ay hindi kumilos. Napagmasdan nila ang labanan mula sa isang mas mataas na posisyon, tulad ng sa kanilang mga mata, ang mga powerhouse na ito ay hindi katumbas ng kanilang pagsisikap. Gayunpaman, nakatago sa likod nila ang isang super powerhouse. Si James, na pumasok sa stealth mode para itago ang kanyang aura. Habang pinapanood ang laban sa hinaharap, nakipag-ugnayan si James kay Lizzie sa pamamagitan ng voice transmission. Naramdaman mo na ba ang anumang Soma Declan rank powerhouses? Hindi. Bahagyang napabuntong hininga si Lizzie. Sa cultivation base ng Declan rank, karamihan sa mga bihasang mandirigma ay alam kung paano itago ang kanilang aura. Mahirap silang tuklasin gamit lang ang Zen. Tumango si James. Hindi lamang ang kanyang Zen ay hindi na-detect ang mga ito, ngunit maging ang kanyang Chaosinyang eyes ay nabigo na gawin ito. Ni hindi niya maramdaman ang aura ni Thea. Marahil, ang Chaosinyang eyes ay maaaring kailangang eye upgrade at linisin, o marahil ay kailangan nilang isama sa iba pang mga kapangyarihan. Isa pa, baka wala si Thea sa Horvatat Temple. Sa sandaling iyon, ipinadala ni Lizzie sa pamamagitan ng boses, isang Yitro Declan rank powerhouse ang paparating. Ang mga laman at dugo ay lumipad kung saan-saan, at maging ang mga makapangyarihan ay lubhang nasugatan, dumura ng dugo habang sila ay nahulog sa kawalan at bumagsak sa umaalon na mga bundok. Ang kakilakilabot na eksenang ito ay bumulaga kay Lord Zenda at Lord Zoltan. Nakakunot ang noo ni James, nakatagos sa kawalan. Siya ay medyo walang awa, inaatake kahit ang kanyang sariling mga tao nang walang pinipili. Ito ang Emperor ng Yatigan Sword, Neville Horva, sabi ni Lord Zoltan na may seryosong ekspresyon. Sa kabilang banda, mahigpit na kumunot ang noo ni Lord Zenda. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lahat ng powerhouses ng Zazen Temple na napatay ng purple na sword energy o nahulog sa mga bundok ay agad na naging purple na liwanag at hinayla niya pabalik. Zenda, matagal na. Lumakas ka na, ang sabi ng isang boses. Kabanata 6745. Isang mahinang boses ng lalaki ang biglang umalingaw sa kawalan, na may bahid ng panunuya. Sa loob ng Horvatat Formation, isang napakalaking, makulay na karwahe, na inaalalayan ng 4 na nakamamanghang babae na nakasuot ng puting damit, ang mabilis na lumapit. Ang mga ribbon ay pumapalibot sa karwahe, at sa loob ay nakaupo ang isang gwapong batang ginoo, matikas na pinapaypayan ang sarili. Sa nakita, halos magkadikit ang mga kilay ni Lord Zenda. Samantala, hindi napigilan ni James na tuyain, napakapakitang tao, itong tinaguri ang Emperor ng Yatigan Sword. Hindi kasing dakila mo, bulong ni Lizzie. Ang kanyang karwahe ay medyo kawili-wili. Gusto mo bang agawin ko ito para masakyan mo? Tumawa ng mahina si James at tumugon sa pamamagitan ng transmission, I won't stoop to such foolishness. Sa sandaling ito, tinitigan ni Lord Zenda ang isang malamig na tingin sa lalaki sa karwahe at nagsalita ng matalim, Neville Horva, isuko ang gobernador ng Yin. Marahil ay maiiwasan natin ang isang labanan. Agad namang kuminang ang mga mata ni Neville sa interes. Anong sabi mo? Ang gobernador ng Yin, isa sa 3 pinakamagandang babae sa napakaraming kaharian, na mas kahanga-hanga kaysa sa iyo. Nawalan ito ng imik kay Lord Zenda. Nasaan siya? Sino ang nakakita sa gobernador ng Yin? Nagtaas ng boses si Neville. Nakarating na ba siya sa Horvatat Temple? Sa kanyang mga salita, ang 4 na babaeng umaalalay sa karwahe ay lahat ay yumuko, malinaw na puno ng takot, hindi man lang nangangahas na huminga. Nawalan ng pasensya si Lord Zenda at mariing sinabi, Neville Horva, wala akong oras para sa walang ginagawang usapan. Hayaan mong lumabas ang iyong kapatid. Ikanaway ni Neville ang natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay at biglang humagalpak sa tawa na puno ng pagmamataas, pangungutya, at pang-aalipusta. Galit na galit si Lord Zenda. Agad niyang tinawag ang isang gugkan gamit ang kanyang kamay. Habang ang mga mesla na daliri ay nagwawalis sa mga string, hindi mabilang na mga lilang notes ang umaakyat patungo sa Neville. Sa pagharap sa eksenang ito, tumawa ng mapanukso si Neville at kumaway sa kanyang tagahanga.
Ang pamaypay ay nagpakawala ng isang sinag ng lilang liwanag na sumalungat sa mga tala at sumabog sa isang dumadagandong na dagandong. Si Lord Zenda ay namangha, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Samantala, tumawa si Neville. Zenda, naiinip ka na. Originally, I wanted to cherish and protect you, probably even make you my partner, but it seems you're too eager. Well, I'll just have to subdue you first. Sa mga salitang ito, iwinagayway ni Neville ang kanyang kabilang kamay, at ang higanteng lilang espada ay nakabitin sa walang laman na pagbaril patungo kay Lord Zenda sa bilis ng kidlat. Ingat ka ate. Nagmamadaling tumayo si Lord Zoltan sa harap ni Lord Zenda at nagpakawala ng isang matinding suntok. Zoltan. Umungol si Neville, how dare you try to stop me? Dahil doon, nagpakawala siya ng nakakatakot na gininto ang lilang enerhiya, na naging sanhi ng mabilis na pag-ikot ng Purple Light Sword. Boom! Isa pang pagsabog na nakakasira ng lupa. Sa sandaling iyon, kumilos muli si Lord Zenda. 1 pulgada lang ang layo ng Purple Light Sword sa tiyan ni Zoltan. Nagulat si Zoltan. Nagbuga siya ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kabanata 6746. Ang Yatigan Sword na sumupil sa Great Historial Land ay hindi ganoon kahanga-hanga, sabi ni Lord Zenda. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, ang napakalaking Purple Light Sword, na orihinal na nakatutok kay Zoltan, ay biglang nagbago ng direksyon. Ito ay magalang lamang na gumanti. Hayaan mo akong ibalik ang pabor. Bulalas ni Lord Zenda. Pinitik niya ang kanyang mga daliri pasulong. Ang Purple Light Sword, na may dalang mar-angle na purple at white sword energy, ay dumiretso sa Neville. Boom! Ang isa pang dumadagandong na pagsabog ay umalingaw habang ang Purple Light Sword ay mabilis na bumangga sa karwahe na sinasakyan ni Neville, na nagpakawala ng isang nakakatakot na puwersa. Sa pagbangon nito, ang 4 na babae na umaalalay sa karwahe ay pinalipad lahat at lubhang nasugatan. Samantala, pumailan lang sa hangin si Neville mula sa pagsabog, matikas pa ring pinapaypayan ang sarili habang umaakyat siya sa isang lilang ulap. Magaling, Zenda. Ngumisi si Neville. Talagang karapat dapat kang maging pinakamalakas sa templo ng Zazen. Dahil hindi ko makukuha ang gobernador ng Yin, magpapatira ako sa iyo, ang nakamamanghang kagandahan ng Great Historial Land. Gamit ang mabilis na pag-alon ng kanyang pamaypay, agad niya itong pinalipad sa ere. Ang pamaypay ay naging hindi mabilang na mga gintong karayom na napapalibutan ng hangin, apoy, kulog, at kidlat, na tumatama patungo kay Lord Zenda. Mabilis na nil-arrow ni Lord Zenda ang Gukon. Hindi mabilang na mga tala ang ipinatawag at pinagsama-sama sa isang purple at puting energy wall, na agad na humaharang sa pagsalakay ng mga karayom. May death wish ka. Umungol si Neville, itinuro muli ang kanyang mga daliri. Ang hindi mabilang na purple na sword energy ay sumabog sa kalangitan. Boom! 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 Isa pang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang energy wall na ginawa ni Lord Zenda ay mabilis na bumagsak sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng purple sword energy at mga gintong karayom. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na purple na sword energy at mga gintong karayom ay sumugod kay Lord Zenda ng buong lakas. Sa desperadong paglalaro ng kanyang Gukon, ginawa ni Lord Zenda ang maraming notes sa mga sinag ng lila at puting liwanag, na nabasag ang mga papasok na karayom at sword energy. Gayunpaman, tila walang katapusan ng mga ito, lumalaki ng mas mabilis sa bawat pagdaan ng sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lord Zenda ay tinusok ng mga karayom at sinalakay ng purple na sword energy. Ilang madugong butas ang lumitaw sa kanyang katawan at naging sanhi ng kanyang matinding pagkabalisa. Higit sa lahat, natuklasan niya na ang mga karayom ay naglalaman ng mga paghihigpit na unti-unting nagselyo sa kanyang mga kapangyarihan. Si Lord Zenda ay galit na galit at sumigaw, "Ikaw ay isang maduming daga." Sa susunod na sandali, sumabog siya ng nakasisilaw na lila at puting banal na liwanag, na agad na nabasag ang lahat ng karayom at sword energy na pumupuno sa kalangitan. Sa gitna ng dumadagandong na pagsabog, napaatras si Lord Zenda at nagbuga ng isang bibig ng dugo. Ha ha ha! Tawa ng tawa si Neville sa kawalan. Nang makita ito, si Lord Zenda, na mabilis na nawala ng lakas,
ay walang pagpipilian kundi ang sumigaw, hindi ka ba makikialam? Ang kanyang kapangyarihan ay kumakalat sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, dahilan upang ang bilis ng paparating na purple na sword light ay biglang bumaba. Natahimik ang buong kawalan habang siya ay gumawa ng 8 hakbang. Agad na nagyelo ang lahat, kabilang ang nakasuspine na purple na sword light, na naging hindi gumagalaw sa kalagitnaan ng hangin. Nakatingin sa hindi mabilang na purple na sword lights na abot ng kamay, nanlaki ang mga mata ni Lord Zenda sa hindi makapaniwala. Sa kabilang banda, biglang huminto si Neville, na kanina pa tumatawa, na puno ng pagtataka ang mga mata. Kabanata 6747. You can just fight if you want, why do you always have to litter? Sa mga salitang iyon, iwinagayway ng ginang ang kanyang kamay, agad na inalis ang umiikot na purple na sword energy, kasama ang napakalaking purple na espada mismo. Pagkatapos, humakbang siya sa kawalan at unti-unting lumapit kay Neville. Ikaw si. Naningkit ang mga mata ni Neville habang nakatitig sa ginang. Ikaw ang gobernador ng Yin, isa sa 3 pinakamagandang babae sa napakaraming kaharian. Smack! Biglang umalangaw-ngaw ang isang malutong na tunog ng eye backhand ng ginang si Neville sa mukha, na ikinatulala. Sino ba ang nagsabing magpakitang gilas ka? Ang iyong ningning ay natatabunan pa ang aking Panginoon. Natarante si Neville habang nanlalaki ang mga mata. Ikaw! Smack! Smack! Sumunod ang 2 pang matatalim na tunog habang ang ginang ay naghatid ng 2 malalakas na sampal kay Neville, na naging sanhi ng pagluwa nito ng dugo at ngipin. Napakapangit mo sa iyong girly looks, yet you dare to be so conceited. Who gave you the courage? Ikaw. Si Neville ay sumabog sa galit. Gayunpaman, nang akmang hahampasin siya, hinawakan siya ng ginang sa leeg at pilit na binuhat. Don't you dare scream. Kung hindi dahil sa iyong marginal usefulness, sana napunit na kita ngayon. Nagpupumiglas si Neville nang mahuli siya sa kawalan. Ang kanyang mga paa ay nakalawit, ang mga mata ay puno ng matinding takot. Bigla, naramdaman niyang nasild ang kanyang Yitro Declon Rank Cultivation base sa sandaling namagitan ang ginang. Hindi niya makuha kahit isang pahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Bukod dito, ganap niyang binaliwala ang kanyang energy wall at holy light defense. Direkta niya itong nakuha sa kawalan. Ito ay hindi pa nagagawa sa buong buhay niya. Iniisip niya kung ang babaeng ito ay isang powerhouse ng Soma Declon rank. Nang hindi na siya makawala, sinigawan ni Neville si Lord Zenda, Zenda, saan mo ipinatawag ang halimaw na ito? Hayaan mo na ako, baka hindi ka patawarin ng kapatid ko. Ang malubhang na sugatan na si Zenda ay lubos na natulala sa eksenang nasa harap niya rin. Inaasahan niyang makikialam si James, ngunit hindi niya inaasahan ang hindi kilalang magandang babae na ito. Napakaganda ng babaeng ito na kayang-kaya niyang akitin ang buong kaharian, na higit sa lahat sa kagandahan. Kahit na siya ay nadama na mababa kung ikukumpara. Sa 1/4. Sobrang gulat niya, biglang sumulpot sa tabi niya si James na kanina pa nakatago. Are you okay? Tanong ni James. Biglang ibinaling ni Lord Zenda ang kanyang ulo. Saan mo pinatawag ang top-tier powerhouse na ito? Nanatiling tahimik si James, sa halip ay nagbigay ng 10 kulay na kapangyarihan patungo sa kanya, agad siyang binalot para sa pagpapagaling. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa Horvitat Formation habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kabanata 6748. Pumasok si James dito, nakaunat ang kanyang mga kamay habang gumuhit ng malaking crimson light orb na pakaliwa, na nagpakawala ng nakakatakot na 10 kulay na banal na liwanag. Biglang, ang libo-libong planeta na mabilis na umiikot sa Horvitat Formation ay nakuhanan ng hindi mabilang na 10 kulay na mga banal na ilaw, na unti-unting binabaligtad ang kanilang dating clockwise na pag-ikot. Ang sumunod na segundo, ang napakalaking palasyo ng Horvitat Temple ay sumabog na may dumadagandong na dagandong. Agad na nagbago ang kulay ng langit, at mabilis na nanginig ang lupa, na parang hudyat ng katapusan ng mundo. Ang mga nasa loob ng Horvitat Temple ay nataranta at nagsikap na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan sa pagtatanggol sa gitna ng nanginginig na lupa at nanginginig na mga bundok. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap,
sila ay nabalisa pa rin sa kakilakilabot na resulta, nagtamo ng mabibigat na pinsala at pag-ubo ng dugo. Sa itaas ng malawak na palasyo ng Horvitat Temple, isang magandang lilang silweta na napapaligiran ng mga kislap ng lilang liwanag ang pumailan lang sa hangin, na nagpapalabas ng isang pambihirang aura. Sa sandaling lumitaw siya, ang kanyang katawan ay mabilis na nagkalat ng lilang liwanag, kaagad na huminto sa pag-ikot ng libo-libong planeta na umiikot ng pakaliwa. Kasabay nito, ang mga nakaraang pagyanig ng Horvitat Temple ay tumigil sa isang iglap. Ganyan kakila-kilabot na kapangyarihan. Ipinadala ni James sa pamamagitan ng boses si Lysia. Ito ay dapat si Adina Horva, ang numero 1 Lay Ida. Els miest uaug mau alva, Lainu ulave, masamang powerhouse ng Horvitat Temple. Sumagot si Lysia, Guro, ipaubaya mo sa akin ang babaeng ito. Bantayan mo si Neville, haharapin ko siya, sabi ni James. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at 10 kulay na banal na liwanag ang bumuglas mula sa kanyang katawan, kasama ang pulang dugong liwanag, na muling nagtulak sa nakapalibot na libo-libong planeta upang mabilis na umikot ng pakaliwa. Sa isang iglap, muling nanginag ang langit at lupa, gumuho ang mga bundok, at maging ang napakalaking palasyo ng Horvitat Temple ay yumanig ng marahas, na nasa bingit ng pagbagsak. Nang makita ang tumitinding 10 kulay na kapangyarihang ito, ang lilang silweta na lumilipad sa ibabaw ng engranding palasyo ay biglang pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at kaagad na 12 Lis Orient Tower na kumikinang na may sagradong ningning ang lumitaw sa kanyang paligid. Mabilis na kumalat ang matinding lamig sa lahat ng direksyon habang mabilis na umikot ang 12 tore. Kasunod nito, sa ilalim ng lilang silweta, ang mga alon ay lumundag at isang sobrang baha na pumuno sa kalangitan ay sumugod patungo kay James ng napakabilis ng kidlat. Nang makita ang eksenang ito, napakunot ang noo ni James. Agad niyang pinakilos ang pinakamalapit na 3 planeta upang hamarang. Ang ikinagulat niya ay ang 3 planeta ay agad na nagyelo nang makatagpo ang mga ito sa lumalakas na baha. Higit pa rito, ang natitirang baha ay umapaw sa nagyayelong mga planeta at bumaba sa kanya mula sa itaas, na patuloy na umaatake sa kanya. Kasabay ng malamig na singhot, agad na ginawa ni James ang Terrace Astride Step, 8 sunod-sunod na hakbang pasulong. Sa isang iglap, muling lumawak ang 10 kulay na banal na liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa, pilit na hinaharangan ang baha na pumuno sa kalangitan. Kasabay ng malutong na tunog ng kaluskos, ang nakaharang na baha ay mabilis na namuo at nagyelo. Ang buong napakalaking palasyo ng Horvitat Temple ay nagyelo din sa loob nito. Ikinalat ni James ang kanyang mga kamay, at ang libo-libong planeta na nakapalibot sa Horvitat Temple ay agad niyang tinipon. Habang ang nakapalibot na lilang liwanag ay mabilis na umatras, ang proteksyon na pormasayon na nagbabantay sa Horvitat Temple sa wakas ay nasira. Para kay James, ang pagsira sa pormasayon ay nangangahulugan ng tagumpay, ngunit para sa lilang silweta na iyon, ang pagprotekta sa napakalaking palasyo ng Horvitat Temple ay isang tagumpay din. Sa likod ng isang kamay, marilag na lumutang si James sa kawalan. Ang lilang silweta ay naging isang matikas na babae na nakasuot ng lilang robe, ang kanyang mukha ay nakatalukbong ng puting gasa. Nakatayo sa nagyelo na palasyo ng Horvitat Temple, napapalibutan siya ng purple holy light. Si Neville, na banihag ni Lysia, ay nagmamadaling sumigaw. Nang matapos siyang magsalita, marahas na hinampas ni Lysia ang kanyang kamao sa mukha niya. Sa iyong katalinuhan, ang Horvitat Temple ay hindi na mangangailangan ng sinuman namang insulto dito, ang iyong pag-iral ay isa ng insulto. Namumula si Neville sa galit. Tinangka niyang umakyat mula sa kawalan, ngunit pilit na inapakan ni Lysia na may kalampag. Nang makita ito, dahan-daang kinuyam ng misteryosong babaeng nakasuot ng purple na roba ang kanyang kamao. Chosen One, kung may problema ka, puntahan mo ako. Wala itong kinalaman sa kapatid ko. Kabanata 6749. Kalmadong sabi ni James, ang hinahabol mo ay ako, wala itong kinalaman sa asawa ko. Palayain mo siya, kung hindi, madugong Horvitat Temple. Nang marinig ang sinabi ni James, napakunot ang noo ng misteryosong babae. Asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magbiro.
Mahigpit na nagsalita si Lord Zenda sa likod ni James, nabihag ng 6 na banal na templo sa ilalim mo ang gobernador ng Yin. Siya ang asawa ng pinili. Adina Horva, isa ka ring pinili sa dakilang lupang makasaysayan. Kumikilos upang puksain ang mga dissidents, hindi ba't walang kahihiyan iyon? Dahil dito, dahan-daang itinaas ni Adina ang kanyang ulo. Neville, ginawa mo ba ito? Hindi ako, gumagawa sila ng mga dahilan. Sabi niya sabay turo kay Lizzie na nakatayo sa kanya. Hindi ba ito ang gobernador ng Yin? Isa sa 3 pinakamagandang babae sa napakaraming kaharian. Gumagawa lang sila ng gulo para sa Horvatat Temple. Nil-aibot ng tingin ni Adina si Lizzie. Bakas sa kanyang mga mata ang hindi maipaliwanag na pagkabigla, at agad siyang yumuko kay James. Chosen One, parang may misunderstanding dito. Kalalabas ko lang sa pag-iisa, at hindi ko pa nakikita ang controller ng 6 na banal na templo. Saan nanggaling ang akusasyon ng pagkulong sa iyong asawa? Habang nagsasalita siya, nanliit ang mga mata ni James. Taglay niya ang chaos yin-yang eyes, na may kakayahang makakita sa puso ng mga tao. Sa kasalukuyan, halos maisip niyang hindi nagsisinungaling sina Adina at Neville. Kaya, ang problema ay nasa 6 na banal na templo. Pagkatapos ng lahat, si Thea ay kinuha ng magkasama, ngunit walang garantiya na siya ay ipinadala sa Horvatat Temple. Gayunpaman, ayon kay Lord Zenda, ang 6 na templo ay matagal ng lihim na pumanig sa Horvatat Temple, at ang Horvatat Temple ay may ganap na pagpigil at kontrol sa kanila. Sa pag-iisip nito, mahinahong sinabi ni James, since sabi mo misunderstanding, madali lang. Sa pangalan ng Horvatat Temple, ipatawag ka agad ang lahat ng tao mula sa 6 na banal na templo para sa isang paghaharap. Sa kanyang sinabi, si Adina ay natigilan. Ito. Nag-alinlangan siya nang biglang pinitik ni James ang kanyang palad, at isang nakakatakot at nakakapaso na apoy na pulang dugo ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sobrang gulat na titig ni Adina, hinampos niya ng palad, at ang nakakapasong dugong pulang apoy ay agad na nagpakita sa hindi mabilang na mga sides ng apoy na pumupuno sa kalangitan. Sa malalakas na pagsabog, hindi mabilang na mga sides ng apoy ang agad na natunaw sa yelo na bumabalot sa palasyo ng Horvatat Temple. Sa susunod na sandali, ang mga sides ng apoy na ito ay biglang naging isang malaking pulang singsing ng apoy, ganap na bumabalot sa napakalawak na Horvatat Temple. Na parang sa isang pag-iisip lamang mula kay James, ang mga side na ito ay mabilis na maaaring gawing abo ang templo. Matapos makita ang isang kakilakilabot na supernatural na kapangyarihan, ang huling hiwa ng paglaban at pagsuwi ni Adina ay ganap na nasunog. Hindi tulad ng kanyang mayabang na nakababatang kapatid, nakita niya ang mga pahiwatig sa isang sulyap sa kanyang malawak na kaalaman. Ang pinili na ito mula sa mundo ng mga buhay na nilalang ay hindi isang taong siya, ang unang powerhouse ng dakilang makasaysayang lupa, ay maaaring labanan. Kahit na ito ay ang kanyang pangalawang katawan, sapat na siya upang dominahin ang buong Great Historial Land. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Adina. Sherman, Manny, lumabas ka. Habang nagsasalita siya, 2 figure ang bumaril mula sa maalon na kabundukan at agad na lumuhad sa harap ni Adina. Ang sinumang maglakas loob na lumiban o maantala ay haharap sa utos ng pagpapatupad ng Horvatat Temple. Nagkatinginan sina Sherman at Manny at magalang na tinanggap ang token bago tumayo. Pag-alis nila, natakot silang tumingin kay James. Pagkatapos, sila ay naging 2 bahid ng lilang liwanag at tumalsik sa kalangitan. Sa sandaling ito lang yumuko si Adina kay James. Pinili, maaari ka bang pumunta sa Horvatat Palace para sa tsa kung ayaw mo? Nang makita ang walang pakialam na tugon ni James, napabuntong hininga siya. Kabanata 6750. Ang Dracoran District ay matatagpuan sa gitna ng Great Historial Land. Nang malapit nang umalis ang mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo pagkatapos makatagpo ng isang misteryosong individual, sila ay naharang nina Sherman at Manny na mabilis na tumakbo mula sa langit. Ipinakita ni Sherman ang token ng Horvatat Temple, ngumiti, at nagsabi, mga kagalang-galang na Diyos, hinihiling ng aking Panginoon ang iyong presensya. Halika na. Dagdag ni Manny. Nang makita ang dalawa, sabay-sabay na sumimangot ang mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo.
Talagang nakipag-alyansa sila sa Horvitat Temple, ngunit hindi dahil sa lakas ng templo. Ito ay dahil ang Horvitat Temple ay may pinili. Kaya, ang kanilang pakikitungo sa Horvitat Temple ay hindi bilang mga subordinate ngunit bilang mga katumbas. Ngayon, para sa dalawa na ipakita ang token sa isang namumunong tono ay labis na hindi nakalulugod sa kanila. Sherman, Manny. Nagtanong si Persephone, ano ang gusto ng iyong amo sa amin? Tawa ng tawa si Sherman. Malalaman mo pagdating mo doon, Lord Zivia. Ito ay isang magandang bagay. Dagdag ni Manny. Ang mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo ay muling nagpalitan ng tingin. Sa kanilang alaala, ang Horvitat Temple ay lubhang maramo. Hindi sila kailanman nagkaroon ng pagkakataon para sa magagandang bagay. Ngayon, biglang inalok ng ganoon, halatang may kakaibang nangyayari. Habang naghahanda silang magdahilan, yumuko si Sherman. Mga mahal na Diyos, dapat kayong magkaroon ng kamalayan sa usapin tungkol sa pinili. Alam din ng aking Panginoon na ang pinili mula sa mundong iyon ng buhay na nilalang ay tumakas sa forbidden bloodshed. Kaya, balak niyang pag-usapan kayong lahat kung paano siya mapupuksa. Ito ang unang pagkakataon na tahasang sinabi ni Sherman ang intensyon, na medyo nakakagulat sa mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumawa ng mga desisyon sa kanilang sarili. Sa halip, tumingin silang lahat kay Lord Tuvia. Pinaikot-ikot ang kanyang balbas, sinabi ni Lord Tuvia, dahil ang Horvitat Temple ay nagnanais na lumahok sa bagay na ito, maaari rin nating pag-usapan ito ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa pangkalahatang interes ng dakilang lupang pangkasaysayan. Paano natin hahayaan ang isang mababang buhay na nilalang na magdulot ng kaguluhan? Sa pagbanggit ng isang hamak na nilalang, sina Sherman at Manny ay halatang nagalit. Pakilid the way. Napatingin si Lord Tuvia sa kanilang dalawa. Walang sabi-sabi, agad na pumailan lang sa ere sina Sherman at Manny. Kasabay nito, palihim nilang pinagmasdan ang kanilang paligid gamit ang kanilang mga zen. Nagkalkula na sila sa kanilang isipan. Sa kabilang panig, sa loob ng Horvitat Palace ng Horvitat Temple, si Adina, na sinasabing maramo, ay tumanggap kay James at sa iba pa na may mabuting pakikitungo sa isang tasa ng tsaa, kaysa sa masarap na alak at karne. Ang hindi inaasahan ni James ay ang tsaa ay nakapagpapadalisay sa Golden Bones, na nagpapatibay sa kanila. Napasulyap si Adina kay Neville na hawak-hawak pa rin ni Lizia. Tapos, yumuko siya kay James. Chosen One, pwede bang palayain mo muna ang kapatid ko? James interrupted her, hindi ba ikaw din ang Chosen One? Saglit na natigilan si Adina, pagkatapos ay awkward na sumagot, nakakatawa ka. Pinag-uusapan ko ngayon ang kapatid ko. Nararapat siyang mamatay. Frank ang sabi ni James. Ang dahilan kung bakit hindi ko pa siya napatay ay ang Horvitat Temple ay hindi nagbigay sa akin ng kumpletong paliwanag. Tumigil sandali si Adina, sa kamarahang tumango sabay buntong hininga. Alam niya na sa paglabas ng pinili mula sa Forbidden Bloodshed, ang araw ng katapusan ng kanyang Horvitat Temple ay dumating na. Ang kapangyarihang ipinakita nitong Chosen One ay nagkumpirma rin sa kanyang haka-haka. Iyon ang supernatural power ng maalamat na Emperor Yarden, ang Bloody Flame. Ito ang pinaka-nakakatakot na aspeto sa lahat. Kabanata 6750. Ang Dracoran District ay matatagpuan sa gitna ng Great Historial Land. Nang malapit nang umalis ang mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo pagkatapos makatagpo ng isang misteryosong individual, sila ay naharang nina Sherman at Manny na mabilis na tumakbo mula sa langit. Ipinakita ni Sherman ang token ng Horvitat Temple, ngumiti, at nagsabi, mga kagalang-galang na Diyos, hinihiling ng aking Panginoon ang iyong presensya. Halika na. Dagdag ni Manny. Nang makita ang dalawa, sabay-sabay na sumimangot ang mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo. Talagang nakipag-alyansa sila sa Horvitat Temple, ngunit hindi dahil sa lakas ng templo. Ito ay dahil ang Horvitat Temple ay may pinili. Kaya, ang kanilang pakikitungo sa Horvitat Temple ay hindi bilang mga subordinate ngunit bilang mga katumbas. Ngayon, para sa dalawa na ipakita ang token sa isang namumunong tono ay labis na hindi nakalulugod sa kanila. Sherman, Manny. Nagtanong si Persephone,
ano ang gusto ng iyong amo sa amin? Tawa ng tawa si Sherman. Malalaman mo pagdating mo doon, Lord Zivia. Ito ay isang magandang bagay. Dagdag ni Manny. Ang mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo ay muling nagpalitan ng tingin. Sa kanilang alaala, ang Horvitat Temple ay lubhang maramo. Hindi sila kailanman nagkaroon ng pagkakataon para sa magagandang bagay. Ngayon, biglang inalok ng ganoon, halatang may kakaibang nangyayari. Habang naghahanda silang magdahilan, yumuko si Sherman. Mga mahal na Diyos, dapat kayong magkaroon ng kamalayan sa usapin tungkol sa pinili. Alam din ng aking Panginoon na ang pinili mula sa mundong iyon ng buhay na nilalang ay tumakas sa forbidden bloodshed. Kaya, balak niyang pag-usapan kayong lahat kung paano siya mapupuksa. Ito ang unang pagkakataon na tahasang sinabi ni Ito ang unang pagkakataon na tahasang sinabi ni Sherman ang intensyon, na medyo nakakagulat sa mga powerhouse mula sa 6 na banal na templo. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumawa ng mga desisyon sa kanilang sarili. Sa halip, tumingin silang lahat kay Lord Tuvia. Pinaikot-ikot ang kanyang balbas, sinabi ni Lord Tuvia, dahil ang Horvitat Temple ay nagnanais na lumahok sa bagay na ito, maaari rin nating pag-usapan ito ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa pangkalahatang interes ng dakilang lupang pangkasaysayan. Paano natin hahayaan ang isang mababang buhay na nilalang na magdulot ng kaguluhan? Sa pagbanggit ng isang hamak na nilalang, sina Sherman at Manny ay halatang nagalit. Pakilid the way. Napatingin si Lord Tuvia sa kanilang dalawa. Walang sabi-sabi, agad na pumailan lang sa ere sina Sherman at Manny. Kasabay nito, palihim nilang pinagmasdan ang kanilang paligid gamit ang kanilang mga zen. Nagkalkula na sila sa kanilang isipan. Sa kabilang panig, sa loob ng Horvitat Palace ng Horvitat Temple, si Adina, na sinasabing maramo, ay tumanggap kay James at sa iba pa na may mabuting pakikitungo sa isang tasa ng tsaa, kaysa sa masarap na alak at karne. Ang hindi inaasahan ni James ay ang tsaa ay nakapagpapadalisay sa Golden Bones, na nagpapatibay sa kanila. Napasulyap si Adina kay Neville na hawak-hawak pa rin ni Lizia. Tapos, yumuko siya kay James. Chosen One, pwede bang palayain mo muna ang kapatid ko? James interrupted her, hindi ba ikaw din ang Chosen One? Saglit na natigilan si Adina, pagkatapos ay awkward na sumagot, nakakatawa ka. Pinag-uusapan ko ngayon ang kapatid ko. Nararapat siyang mamatay. Frank ang sabi ni James. Ang dahilan kung bakit hindi ko pa siya napatay ay ang Horvitat Temple ay hindi nagbigay sa akin ng kumpletong paliwanag. Tumigil sandali si Adina, sa kamarahang tumango sabay buntong hininga. Alam niya na sa paglabas ng pinili mula sa Forbidden Bloodshed, ang araw ng katapusan ng kanyang Horvitat Temple ay dumating na. Ang kapangyarihang ipinakita nitong Chosen One ay nagkumpirma rin sa kanyang haka-haka. Iyon ang supernatural power ng maalamat na Emperor Yarden, ang Bloody Flame. Ito ang pinaka-nakakatakot na aspeto sa lahat. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Kabanata 6752. Sandaling nagkatinginan sina Lord Zenda at Zoltan. Masasabi nilang may nangyari. Tatanungin sana ni Zoltan si James kung ano ang nangyayari, ngunit pinigilan siya ni Lord Zenda. Maraming mga kagalang-galang na panauhin ang dumating. Natatakot ako na kailangan nating lumipat sa ibang silid sa ngayon. Sabi ni James sabay clenched teeth. Dinala ni na Sherman at Manny si James sa isang mas maliit na silid na konektado sa bulwagan. Mabilis na sumunod sa kanila sina Lord Zenda at Zoltan. Sa likod nila, kinaladkad ni Lizia si Neville at pumasok din sa kwarto. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa Horvitat Palace ang mga magsasaka mula sa 6 na banal na templo. Medyo nagulat sila nang makitang walang ibang tao sa loob ng bulwagan. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay nakahanap ng upuan at agad na umupo. Ang mga miyembro ng Horvitat Temple ay palaging kumikilos ng napakataas at makapangyarihan. Hindi ba sila makapagpapakita ng kaunting paggalang sa atin? Well, meron silang isang Chosen One. Kaya naman ang ibang mga templo ay hinding-hindi maihahambing sa kanila. Bantayan mo ang mga bibig mo. Nandito tayo sa templo nila.
Bakit ako dapat? Hindi tulad ng maaari pa silang kumilos ng mayabang at nakatataas sa paligid natin ngayon. Sinabi niya sa amin na pumunta dito ngayon. Ayos lang kung maaayos natin ang mga bagay sa paraang sibilisado. Kung hindi, kailangan nating ituwid ang mga bagay minsan at para sa lahat. Habang nag-uusap ang iba, nakaupo si Lord Tuvia na nakapikit. Imposibleng sabihin kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Biglang ibinagsak ni Lord Xander ang kamay niya sa table sa tabi niya at tumayo. Nasaan ang mga katulong? Hindi ba sila maghahain ng tsaa sa kanilang mga bisita? Ang iba pang mga magsasaka ay nagpalitan ng tingin at napangiti nang makita ang pagsabog ni Lord Xander. Ano ang gusto mong tsaa, Lord Xander? Dapat ko bang ihatid ito sa iyo mismo? Bahagyang nagulat ang lahat sa isang monotonous na boses ng babae na nagmumula sa labas ng hall. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw si Adina sa may pintuan at pumasok sa bulwagan. Yaong mga gumawa ng maput at mapanlate na pananalita tungkol sa templo ng Horvath kanina ay nagmamadaling tumayo. Tanging sina Lord Tuvia at Lord Xivia ang nanatili sa kanilang mga upuan. Pinagmasdan ni Adina ang takot at pag-aalalang mga ekspresyon sa mukha ng mga lalaking iyon habang lumalagpas siya sa kanila. Isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagbati kay Lord Horvath, napayuko ng malalim ang mga lalaki sa kanya. Malinaw na nakita pa rin nila ang Adina at ang Horvath Temple bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Umakyat si Adina sa podium at tumalikod. Magiging prangka ako. Hindi ko inimbitahan ang lahat dito ngayon para sa isang selebrasyon o isang pagtitipon. Inipon ko kayong lahat dito para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng isang tao. Lumipat ang tingin niya sa lahat ng mukha doon. Nararamdaman ng lahat ang kanyang mga mata na nakatutok sa kanila. Ang gobernador ng Yin. Sa halip, gagantimpalaan ka namin ng maganda. Noon lang, nagpakawala ng panunuya si Lord Xivia. May sasabihin ka ba, Lord Xivia? Tanong ni Adina. Itinaas ni Lord Xivia ang kanyang tingin at walang ngiti na sinabi, Lord Horvath, isa kang pinili. Hindi ba dapat magsabi ka ng mga bagay na mas bagay sa katayuan mo? Kabanata 6753. Partikular na idiniin ni Lord Xivia ang mga salitang, Chosen One. Tumulo ang boses niya ng sarcasm. Bahagyang kumunat ang noo ni Adina. Halos biglang naging tense ang atmosphere sa hall. Tumayo si Lord Xivia mula sa kanyang upuan at tumingin sa paligid niya. Lahat tayo ay naging abala sa pagtulong sa templo ng Horvath sa isyu ng isa na pinili na sumilip sa dakilang lupang pangkasaysayan. Paano tayo magkakaroon ng panahon para dukutin ang sinuman? At saka, ang gobernador ng Yin na sinasabi mo. Ang iba naman ay tila sumang-ayon sa sinabi ni Lord Xivia habang sila ay tumanggo at patuloy na nagbubulungan. Masama ang kutob ni Adina tungkol dito. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa podium habang nilalabas ang kanyang aura. Lumikha ito ng matinding pressure sa iba at pinatahimik sila. Diretso ako sa punto. Sabi ni Adina sa bakal na boses. Ibigay ang gobernador ng Yin, o wala sa inyo ang aalis sa lugar na ito ngayon. Ang mga templong kinabibilangan mo ay haharap din sa kakilakilabot na mga kalamidad. Isang kaguluhan ang sumiklab sa mga magsasaka ng 6 na templo nang marinig nila ang mga salita ni Adina. Sa mismong sandaling iyon, mariing hinampas ni Lord Xander ang kanyang kamay sa mesa. Adina, itigil mo na yang mapagpanggap at mayabang mong gawa bilang ang pinili. Maaaring nagpakita kami ng paggalang sa iyo noon dahil sa iyong dakilang patriarch. Gayunpaman, alam na natin ang lahat ngayon. Kaya, itigil mo na ang pag-arte na parang nasa itaas ka pa rin namin. Nakatayo na rin ang iba pang mga magsasaka nang matapos si Lord Xander. Adina, hindi ka chosen one. Isa kang impostor. Napakawalan diya mong magsinungaling sa lahat tungkol sa pagiging isang pinili. Patuloy ka bang magsisinungaling sa amin pagkatapos ng mga taon na ito? Bawat pinili ay may pinakamagandang gininto ang katawan. Paano kung ipakita mo sa amin ang iyong ultimate golden body at patunayan sa amin na ikaw ang tunay na deal? Nagulat si Adina nang makita kung gaano katigas at agresibo ang mga magsasaka na ito ngayon. Karaniwan, ang mga lalaking ito mula sa iba pang mga templo ay buong kabab ang loob na sumusunod sa anumang utos mula sa Horvath Temple, ngunit sila ay ganap na naiiba ngayon.
Mukhang hindi lang nila ito ginagawa dahil sa kanilang mga hinala sa katayuan ni Adina bilang isang pinili. Malamang na may mas malaking dahilan na nagtutulak sa mga magsasaka na ito na hamunin ang Horvath Temple at si Adina, na siyang numero unong magsasaka sa Great Historical Land. Malamang na dinukot ng mga lalaking ito ang gobernador ng Yin. Sinabi nila na ginawa nila ito sa utos ng Horvath Temple ngunit hindi nila dinala ang kanilang bihag sa Adina. Sa halip, ipinadala nila siya sa utak sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito. Nais nilang ang Horvath Temple ang sisihin sa pagdukot. Dahil dito, ang hindi kanais nais na pinili ay maghihiganti sa templo ng Horvath at lilipulin ang lahat ng miyembro nito. Makakatulong ito sa ibang mga templo na maalis ang Horvath Temple, na matagal na nilang gustong mawala. Sa wakas ay napagtanto ni Adina na ang mga lalaking ito ay nagbabalak na tumalikod sa kanila sa lahat ng oras na ito. Ilang sandali pa, ibinalik niya ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Ang kanyang mapanuksong pagtawa ay nagpasimangot sa mga magsasaka mula sa iba pang mga templo at huminto sa kanilang panunuya. Sino ang taong pinagtatrabahuhan mo ngayon? Hindi. Umiling siya. 2/4. Sa iyong mga kakayahan, walang sinuman sa inyo ang makakaabot o makakatagpo ng mga taong iyon. Ang tanging natitirang mga sospek ay ang kasalukuyang Tai Chi, Yeria, o ang Law of Paths, Wesley Shepherd. Maaari mo ring ipakita ang iyong sarili kung nandito ka na. Inangat ni Adina ang kanyang ulo at tumingin sa entrance ng hall. Isang bola ng misteryoso at makulay na liwanag ang lumipad mula sa malayo at tumigil sa labas ng pinto. Pagkatapos, nag-transform ito sa isang babaeng nakasuot ng kulay puti at itim na damit. Nakasuot din siya ng maitim na belo sa kanyang mukha. Marcy. Sandaling natigilan si Adina. Hindi ba dapat nadadalo ka sa kaganapan kasama ang dakilang patriarka sa 49 na langit? Si Marcy Anel, ang babaeng nakasuot ng belo, ay pumasok sa bulwagan ng walang sinasabi. Kabanata 6754. Habang nasa likod ang mga kamay ay nagpatuloy si Marcy sa paglalakad hanggang sa makaharap niya si Adina. Habang kumukurap siya, dalawang pinong sinag ng mahiwagang liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata at pumasok sa orbs ni Adina. Agad na sinimula ng isang labanan sa isip. Parehong nasa battlefield sina Adina at Marcy na silang dalawa lang ang nakakakita. Sa isang iglap, ginawa nilang dalawa ang lahat ng signature skills na alam nila at isinabog ang kanilang kapangyarihan sa isa't isa. Si Adina ay wala sa kanyang pinakamataas na kondisyon dahil sa kanyang mga pinsala. Nagpakita ito sa labanan habang unti-unting nangunguna si Marcy. Sa isang punto, itinulak ni Marcy ang kanyang mga palad at nagpadala ng libo-libong planeta na lumilipad patungo sa Adina. Sabay-sabay na tinamaan ng mga planetang iyon si Adina at itinapon siya pabalik. Sa totoo lang, umubo si Adina ng isang subo ng dugo at pasuray-suray na paatros. Nawala ang kanyang paa at nahulog sa ilalim ng mga hakbang patungo sa podium. Nabigo siya. Si Adina, ang numero unong magsasaka sa dakilang lupang pangkasaysayan, ay natalo ng dalawang labanan ng araw na iyon. Hindi niya naramdaman ang ganitong kahihiyan noon pa man. Natalo si Adina sa unang labanan sa pinili, na lumabas mula sa grupo ng mga nabubuhay na nilalang, ngunit maayos niya iyon. Pagkatapos ng lahat, natanggap ng taong iyon ang pamana ni Emperor Yarden at nakakuha ng pambihirang kapangyarihan. Mayroon pa siyang proteksyon ng Quasar Second Body. Sa kabaligtaran, si Marcy ay isang taong binigyan ni Adina ng espesyal na pagtrato at lubos na atensyon sa mahabang panahon. Si Adina ang naging sponsor ni Marcy. Nag-alok siya sa kanya ng walang katapusang halaga ng mga Nag-alok siya sa kanya ng walang katapusang halaga ng mga mapagkukunan ng pagsasanay. Higit pa rito, pinag-aralan at sinanay pa ni Adina si Marcy sa ilalim ng engranding patriarch ng Horvath Temple para matulungan siyang mabilis na mag-level up. Hindi inaasahan ni Adina na si Marcy ay palihim na lumalago ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya akalain na makakatanggap ng kritikal na hit mula kay Marcy ng ganito. Sa sandaling bumagsak si Adina, ang mga magsasaka mula sa iba pang mga templo ay bumangon at lumipat sa likuran ni Marcy. Kitang-kita sa mga mukha nila ang
Higit pa rito, pinag-aralan at sinanay pa ni Adina si Marcy sa ilalim ng engranding patriarch ng Horvath Temple para matulungan siyang mabilis na mag-level up. Hindi inaasahan ni Adina na si Marcy ay palihim na lumalago ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya akalain na makakatanggap ng kritikal na hit mula kay Marcy ng ganito. Sa sandaling bumagsak si Adina, ang mga magsasaka mula sa iba pang mga templo ay bumangon at lumipat sa likuran ni Marcy. Kitang-kita sa mga mukha nila ang pag-aalipusta at pagmamalupit. Adina, sino ang nakakaalam na makikita ka namin sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan? Tumawa si Lord Zevia. Hindi ba't tinawag mo ang iyong sarili bilang numero 1 magsasaka sa dakilang lupang pangkasaysayan? Hindi ba malapit ang cultivation mo sa level ng Soma Declon rank? Gayunpaman, natalo ka sa labanan ng napakahirap at sa lalong madaling panahon. Umubo pa ng dugo si Adina habang nakikinig sa mga salita ni Lord Zevia. Galit na sagot niya, kung hindi dahil nasugatan ako, hindi magtatagumpay ang grupo ninyo sa mga plano ninyo. Pagkatapos ng maikling paghinto, ang mga magsasaka sa kanyang harapan ay humagalpak ng tawa. Sinamantala lang namin ang gininto ang pagkakataon na kunin ka. Masyado bang kakaiba para maintindihan mo? Ikaw lang ang may kasalanan kung bakit naging ganito ngayon. Gaano kalakas ang loob ng Horvath Temple na ikulong ang tunay na pinili mula sa dakilang lupang pangkasaysayan upang magamit mo ang titulo para sa iyong sariling kapakanan. Ngayong nakuhang muli ng pinili ng dakilang makasaysayang lupain ang kanilang kalayaan, haharapin ng Horvath Temple ang iyong pagbagsak ngayon. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala, nakaipon si Adina ng kaunting lakas at natisod sa kanyang mga paa. Tama. Nahulog ako sa bitag mo. Gayunpaman, hindi nito mayayanig ang Horvath Temple. Huwag mong kalimutan. Mayroon tayong Grand Patriarch, na pinakamalakas na Soma Declon rank cultivator sa Great Historial Land. Sinasabi mo pa rin yan, Adina. Ibinuka ni Marcy ang kanyang bibig at nagsalita sa unang pagkakataon. Nakakapagtaka, mayroon siyang malalim na boses ng lalaki sa kabila ng hitsura ng isang babae. Kahit sino ay makakahanap sa kanya ng pagsasalita ng ganoon isang kakaibang tanawin. Marcy Anel. Tumawa si Marcy ng isang malupit, masamang tawa. I guess I should at least explain everything before we get rid of you for good. Ang iyong dakilang patriarch ay nasakop at nabihag ng mga kataas-taasang nilalang sa 49 na langit. Para sa iba pang dalawang Grand Patriarch sa Soma Declon rank mula sa Great Historial Land. Sila ay pinatay ni Lord Tai Chi bago pa man maabot ang 49 na langit. Sa madaling salita, ako na lang ang Soma Declon rank cultivator na natitira sa Great Historial Land. Napailing si Adina sa balita kaya napaatras siya at nahulog sa upuan sa podium. Hindi. Imposible yun. Bakas sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Magdudulot lamang iyon ng malaking pinsala sa kanilang sarili. Dahan-daang inangat ni Marcy ang kanyang tingin. Kabanata 6755. Nagpatuloy si Marcy, kasalanan ng Horvath Temple. Kasalanan ng mga lalaki mo ang pagiging matako. Gusto mo at ng iyong mga tauhan na magkaroon ng kontrol sa buong Great Historial Land at ako, isang pinili, upang labanan ang Zymergy. Hindi mo ba naisip? Mula nang pumanaw ang 10 Bloodshade Lords, wala kaming ginawang anumang bagong Declon Mahayana rank cultivator sa Great Historial Land. So, sino ang ipapadala mo para lumaban kay Zymergy? Pinaplano mo bang umasa lamang sa Waltraud Power at sa Vital Energy Appraisal? Masyado kayong walang muwang. Sa mata ng mga taong ang kapangyarihan ay higit sa inyo, kayong lahat ay madaling karne. Maaari nilang palaging kunin sa iyo ang naiwan ni Emperor Yarden dahil hindi mo ito may pagtanggol. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Marcy, napabuntong hininga si Adina. So, lahat kayo ay palihim na nanumpa ng katapatan sa mga nasa Zymergy. Naghihintay ka lang ng pagkakataon para kunin ang kontrol sa Great Historial Land. Matalino ka naman. Inilahad ni Marcy ang palad niya at tinignan ang mga daliri niya. Nakakahiya na huli mong napagtanto ang lahat ng ito. Tumigas ang mga mata niya. Sige. Tapos na akong magpaliwanag. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, maaari mong ibigay ang Waltraud Pearl ng Horvath Temple at maging partner ko para sa dual cultivation.
Ililibre ko ang lahat ng miyembro ng Horvatat Temple bilang kapalit. 2. Papatayin ko ang bawat miyembro ng Horvatat Temple. Pagkatapos, huhuberin kita at hahayaan ang mga lalaking nasa likuran ko na sumama sa iyo. Pagkatapos nito, gagamitin ko ang iyong katawan para gumawa ng kaldero. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Adina. Sa kabilang banda, ang mga magsasaka mula sa 6 na templo ay labis na naintriga. Sila ay tumugon sa mga mungkahi ni Marcy ng may sigasig. Sana piliin niya ang pangalawang opsyon. Magpapakasaya tayo kung gagawin niya. Palagi siyang kumikilos ng napakataas at makapangyarihan. Isa pa, hindi niya ibinunyag sa iba ang tunay niyang anyo. Ito ay magiging kapana-panabik na ilagay ang isang tulad niya sa iba't ibang mga pagpapahirap. Gusto kong suriin ang kanyang katawan at alamin kung bakit siya ang numero 1 magsasaka sa dakilang lupang pangkasaysayan. Ako ay isang babae, ngunit gusto kong makita kung paano siya mapipilitang pumasok sa isang dul cultivation. Sa sandaling iyon, tumayo si Adina. Sisigawan na sana niya ang mga lalaking iyon ngunit mabilis na nagpa siya na huwag. Tanong ni Adina sa mahinang boses, may huling tanong ako bago ako mamatay. Nasaan ang gobernador ng Yin? Tawa ng tawa si Marcy. May iniisip ka pa bang iba sa panahong ganito, Adina? Nagbabahagi ka ba ng ilang uri ng lihim na relasyon sa gobernador ng Yin? Sabihin mo lang kung saan mo siya itinago. Walang ekspresyong tugon ni Adina, sasang-ayon ako sa dul cultivation kung sasagutin mo ang tanong ko. Bahagyang nabigla ang ibang mga magsasaka nang marinig ang tugon mula kay Adina. Samantala, si Marcy naman ay may pagnanasa sa kanyang mga mata. So, Adina prodded, kung hindi mo gagawin, papatayin ko na lang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsabog ng katawan ko. Nagtaas ng kamay si Marcy para pigilan si Adina dahil nakikita niyang seryoso ang huli. Sumagot siya, isang sugo na ipinadala ni Lord Tai Chi ang dinalaang gobernador ng Yin kasama nila. Samantala, nandito ako para asikasuhin ang dalawang gawain. Una, kukunin ko ang kontrol sa 10 banal na templo ng Great Historical Land. Nagtataka, nagsimulang tumawa si Adina nang matapos magsalita si Marcy. Ang kakaibang reaksyon niya ay napatulala kay Marcy at sa iba pa. Narinig mo ba iyon, Chosen One? Ngayon na ang oras na parusahan mo ang mga tunay na may kasalanan. Nagdilim ang mukha ni Marcy at ng iba pang mga magsasaka habang nakikinig sa mga salita ni Adina. Sa mismong sandaling iyon, kumikinang ang mga decachrome na ilaw mula sa isang maliit na silid na konektado sa bulwagan. Kasabay nito, isang napakalakas na enerhiya ang kumalat mula sa silid upang maabot ang bawat pulgada ng Horvatat Palace. Si Marcy at ang iba ay maingat na tumitig sa mga makukulay na ilaw. Ang ilan sa kanila ay tila kinakabahan. Kasabay nito, nagsimulang magtipon ang mga kulay abong ulap sa kalangitan sa itaas ng palasyo. Kabanata 6757. Ang dalawang purplish-red figure na iyon ay malakas na nagbanggaan sa hangin. Ang lakas na nabuo mula sa impact ay nagpatalsak sa walang malay na si Thea. Sa sandaling iyon, ang isang napakalaking masa ng gas na bumubuo sa isang Tai Chi diagram ay namaterial sa itaas sa kalangitan. Habang bumagsak ang kulog, isang malabong figure ng itim at puti na kulay ang bumaril mula sa malaking masa ng gas at umaksyon patungo kay Thea. Gayunpaman, isang bola ng misteryosong purplish gold energy ang lumitaw nang wala saan. Nag-zoom ito sa ere at binalot ang sarili sa paligid ni Thea. Pagkatapos, nawala ang purplish gold energy, kasama si Thea. Ang lahat ng iyon ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Sino yun? Naglakas loob silang kunin ang aking bihag. Kara-rating lang ng anino sa lugar kung saan huling nakita si Thea. Ipinagpalagay nito ang hitsura ng isa sa mga clone ni Tai Chi at galit na sumigaw. Sa kasamaang palad, walang sumasagot sa kanya. Wala siyang mahanap na kahit anong pahiwatig kung saan dinala si Thea. Samantala, pinapanood ni James ang lahat ng ito mula sa loob ng Horvatat Palace sa Great Historical Land. Nagtagumpay siya sa paghahanap kay Thea kanina. Nang gawin niya ito, ginamit ni James ang lahat ng paraan upang pigilan ang dumukot. Gayunpaman, may ibang isang hakbang sa unahan niya. Magagawa ni James ang anumang gusto niya sa Forlet Land dahil halos hindi siya magagapi sa espasyong ito.
Gayunpaman, sa labas ng Forlet Land, maaari lamang subukan ni James ang kanyang makakaya upang mailabas ang mga kapangyarihan na siya mismo ay hindi sigurado sa kanilang potensyal na atakehin ang kanyang mga kaaway. Kanina, nagawa niyang gamitin ang kapangyarihang nagmula sa legacy ni Emperor Yarden para patayin si Zachary at durugan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, nabigo si James na iligtas si Thea. Ang unang purplish-red form na lumitaw ay malamang na ang espiritu ni Morgoth mula sa isang level 5 demonic body. Sa sitwasyong iyon, walang choice si James kundi labanan muna ang espiritu ni Morgoth para mailigtas si Thea. Nang mapatabi si Thea dahil sa lakas ng pagkakabangga, halos nagkaroon ng pagkakataon ang isa sa mga clone ni Tai Chi na makuha siya. Gayunpaman, bigla siyang nadala ng isang misteryosong enerhiya. Sa paghusga sa reaksyon ng clone, masasabi ni James na ang mahiwagang enerhiya ay hindi pag-aari ng tunay na Tai Chi o isang tao mula sa Zymergy. Sa kasamaang palad, wala siyang maisip na gagawa nito. Habang si James ay nawawala sa malalim na pag-iisip, nakita ni Marcy ang kanyang pagkakataon at mabilis na ibinaba ang kanyang kamao. Nakabuo siya ng napakalaking halaga ng purplish gold power at inihagis ito kay James. Kasabay nito, isang bola ng makulay na liwanag ang lumipat sa linya ng paningin ni James at tumigil sa harap ng kanyang mukha. Sa isang iglap, nagkatawang tao si Lizzie sa lugar kung saan naroon ang bola ng liwanag. Ginawa niya ang terrace astride step at gumawa ng ilang hakbang. Ang sabog ng purplish gold power ni Marcy ay agad na nagyelo sa hangin. Ang masa ng purplish gold power ay 1 metro lamang ang layo kay James sa puntong iyon. Master, kailangan mong mag-focus. Isa itong Soma Declan rank cultivator na kinakaharap mo, bulalas ni Lizzie. Ang babala nito ay nagbunot kay James mula sa kanyang pag-iisip. Ipinakita niya ang Dawnblaze form at muling lumitaw sa harap ni Marcy. Naglakas loob ka bang gumawa ng palihim na pag-atake sa akin? Isang malakas na suntok ang ibinato ni James sa tiyan ni Marcy. Ang puwersa ay nagpalipad sa kanya sa himpapawid. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sigaw ni Lizzie. Agad namang nagpadala ng mental command si James. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang umikot ang buong espasyo ng Great Historical Land. Sa isang kisap mata, ang dakilang lupang pangkasaysayan ay napaliligiran ng singsing ng apoy. Kinalma lang ni Marcy ang sarili. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansin niyang nawala ang lahat ng ruta ng pagtakas niya. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Tumakbo siya papunta sa Forbidden Bloodshed. Magaling. Ngumisi si Lizzie. Mas madali para sa amin na mahuli siya doon. Mamaya na natin aayusin yan. Mahinahong sinabi ni James, kahit papaano, dapat nating ayusin ang mga bagay ayon sa prioridad. Kabanata 6758. Natakot ang mga magsasaka mula sa 6 na banal na templo nang makita nilang papalapit si James. Lahat sila ay lumuhad at ibinaba ang kanilang mga ulo. Ang ilan sa kanila ay walang kamalay-malay na napabuntong hininga. Si Adina, na nasa podium, ay nakatingin kay James mula sa likuran na may takot sa mga mata. Hindi niya inaasahan na ang lalaking minamaliit niya kanina ay nagtataglay ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Maging si Marcy, na isa ring pinili, ay hindi nagawang ipagtanggol ang sarili sa mga atake ni James. Bukod dito, nakamit ni Marcy ang Soma Declan rank. Pati si Adina ay natalo sa kanya. Pagbati sa pinili. Ang unang grupo ng mga magsasaka na bumati kay James nang may paggalang ay ang mga lalaki mula sa Yunara Temple. Sobrang kinilig ang mga lalaking ito matapos makita ang pagpapakita ng kapangyarihan ni James kanina. Agad nilang itinapat ang kanilang mga noo sa malamig na sahig bilang kilos ng pagsuko. Mabilis namang sumunod ang ibang mga magsasaka. Greetings to the chosen one. Sabay-sabay nilang sigaw. Gayunpaman, ang kanilang nanginginig na boses ay nagkanulo sa kanilang takot at kaba. Ang mga mapagmataas, makapangyarihang Declan rank cultivator ng Great Historical Land sa wakas ay napagtanto na ang taong sinusubukan nilang tugisin ay naging isang tao na ang kapangyarihan ay hindi malalampasan. Ang nauna sa kanila ay maaaring wakasan ang kanilang buhay anumang sandali kung gugustuhin niya. Isa pa, may kalokohang dinukot pa nila ang asawa ni James para pilitin itong isuko ang sarili.
Sa sandaling ito lamang nila napagtanto kung gaano sila katanga at walang muwang na nakipag-away sa isang taong hindi dapat. Sino sa inyo ang nakakuha ng asawa ko? Huminto si James sa harap nila at nagtanong. Ang mga lalaking iyon ay tumigil sa pag-iisip ng ilang sandali. Pagkatapos, ang karamihan sa kanila ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Lord Zevia, isa-isa. Bakit? Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Natigilan si Lord Zevia. Hindi ako ang may gawa niyan. Hindi mo ginawa, ngunit iminungkahi mo ito. Napangisi si Lord Yunara. Ikaw ang nagsabi na maaari nating pilitin ang pinili mula sa Forbidden Bloodshade sa pamamagitan ng paghuli sa kanyang asawa. Pagkatapos, ang pinili ay mahuhulog sa ilalim ng ating kontrol. Kalokohan lang yan, Lord Yunara. Sumagot si Lord Zevia sa isang nababagabag na boses, nakalimutan mo na ba kung sino ang higit na nagsalita ng masama tungkol sa pinili, ikaw na impostor. Sisigot na sana si Lord Yunara nang idinagdag ng isang nasa katanghaliang gulang na cultivator, walang silbi kahit na subukan mong tanggihan ito ngayon, Lord Zevia. Ikaw rin ang taong nagmungkahi na ibigay namin ang gobernador ng Yin kay Yeria. Ito ay dahil kayo at siya ay may magandang relasyon. Tama siya. Isang mapang-akit na babaeng magsasaka ang sumigaw kay Lord Zevia, iminungkahi mo rin na tayo ay bumangon laban sa Horvatat Temple at makipagsanib puwersa kay Yeria, ang kasalukuyang Tai Chi. Sa tingin mo ba, hindi namin masasabi kung ano ang sinusubukan mong gawin? Isang matandang magsasaka ang nagkomento, ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa iyong kasakiman at pagiging makasarili. Si Lord Zevia ay nabigla nang makitang sinisisi siya ng lahat. Tumayo siya at tinuro ang ilang tao. Si Lord Tuvia na nanatiling nakaluhod ng tahimik sa lahat ng ito habang iniangat ang kanyang ulo noon. Tapos ka na bang magsalita, Persephone? Ano? Tumingin si Lord Zevia sa kanyang direksyon. Sasabihin mo bang kasalanan ko rin ang lahat? Ngumisi si Lord Tuvia. Tumayo siya at bahagyang yumuko kay James. Pinili, mayroon akong ilang katanungan para kay Lord Zevia. Pahihintulutan mo ba akong tanungin sila? Kabanata 6759. Nagsalubong ang kilay ni James. Gayunpaman, binigyan niya ng pahintulot ang matandang Ginoo makalipas ang ilang sandali. Nais ni James na mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa dakilang lupang pangkasaysayan at sa mga tao dito. Ang mga lalaking ito ay may eksaktong impormasyon na gusto niya. Pagkatapos makatanggap ng pahintulot, tumingin si Lord Tuvia kay Lord Zevia. Persephone, may tatlong tanong ako sa iyo. Una, ano ang relasyon mo kay Yeria? Bakit mo siya naging Tai Chi? Pangalawa, ang pagtitipon ba sa 49 na langit ay isang balangkas na idinisenyo upang ibagsak ang 10 banal na templo? Alam mo ba ito sa lahat ng panahon? Pangatlo, sinabihan kaming gamitin ang pangalan ng Horvatat Temple bilang takip sa pangangaso sa mga pinili na isa ring buhay na nilalang. Kailangan pa naming dukutin ang kanyang asawa. Sino ang eksaktong nagbigay sa iyo ng mga ideya o utos na ito? Ang ibang mga magsasaka ay tinitigan si Lord Zevia na may matinding titig habang nakikinig sila sa mga tanong ni Lord Tuvia. Mukhang handa na silang sugurin siya. Samantala, si Lord Zevia ay nagpakita ng higit at higit na pagkabalisa nang marinig ang mga tanong na iyon. Mabilis siyang lumuhod. Isang pinili. Hindi ka dapat mahulog sa lahat ng kalokohang iyon. Hindi iyon ang katotohanan. Hindi ko kailanman. Tama na. Pinutol siya ni James. It's either I examine your soul memories or you come clean yourself. Maaapektuhan din ito ang mangyayari sa Tonataya Temple. Natigilan si Lord Zevia. Pagkatapos, bumagsak siya sa sahig na may mapupulang mukha. Hindi niya akalain na ang kanilang perpekto, detalyadong plano ay matutupad ng ganoon kaga. Bukod dito, nalantad pa siya bilang isa sa mga pangunahing salarin. Panginoon Zevia. Lumakad ng ilang hakbang si Adina. Hayaan mong sabihin ko sa kanila kung ano ang hindi mo kayang ibahagi dito. Ikaw ang ina ni Yeria. Gayunpaman, ipinaglihi siya sa pakikipag-fling mo sa Tai Chi World. Isang maliit na kaguluhan ang sumabog sa mga magsasaka halos kaagad. Isang anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Ha! Sinong mag-aakalang may nangyaring ganoon? Hindi nakakagulat na handa siyang tulungan si Yeria na kunin ang posisyon ng Tai Chi. Inalok pa niya ang 81 kapangyarihan ng Tonataya Temple.
Kaya, ito ang katotohanan. Hindi karapat-dapat si Persephone na humawak sa posisyon ng Tai Chi dahil napakataas niya ng bilang para sa kanyang mga paghihirap. Kaya, sa halip, pinakuha niya ito sa kanyang anak na babae. So, sino ang ama? Si Wesley ba? Stop fooling around. Wesley wouldn't do something like this. Naningkit ang mga mata ni James habang pinagmamasdan ng mga magsasaka na same time na nag-uusap sa kanilang mga sarili. Hindi niya akalain na si Yeria ay talagang anak ni Lord Zevia. Sa sandaling iyon, bumaba si Adina sa mga hagdan at nagpatuloy, si Yeria ay anak sa labas ni Persephone at Emperor Kadir. Emperor Kadir. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Ipinadala niya ang kanyang boses kay Lysia. Sino yun? Isa siya sa nangungunang 5 estudyante ng Supreme Path. Itinuturing ng mga tao na siya at si Emperor Yarden ay magkaparehas. Huminga ng malalim si James. Medyo matagal na siyang naghinala na umaatres si Yeria. Gayunpaman, hindi inaasahan ni James na ito ay isang taong may ganoong kataas na katayuan. Ipinaliwanag nito kung bakit tila hindi nag-abala si Yeria na ipakita ang Law of Paths ng anumang paggalang sa lahat ng oras na ito. Kabanata 6,760. Lumipat ang tingin ni James sa mga mukha ng mga magsasaka. Masasabi niyang ang mga tuso, mapagkalkula na mga lalaking ito ay hindi matapat na ibabahagi sa kanya ang lahat. Kaya, na-activate niya ang Chaos Yin-Yang Eyes at sinuri ang kaluluwa ng lahat. Pagkatapos ng ilang minuto ng mahirap na trabaho, sa wakas ay naunawaan ni James ang nangyari sa dakilang lupang pangkasaysayan. Nagsimula ang lahat sa 10 estudyante ni Emperor Yarden na hindi nasisiyahan sa kung paano tinatrato ni Zymergy ang mga buhay na nilalang. Nakita nila na ito ay isang paglabag sa mga turo ni Emperor Yarden. Sa makatuwid, iniwan nila ang Zymergy at bumalik sa dakilang lupang pangkasaysayan. Dito, nagtatag ng sariling templo ang bawat estudyante. Sa kabuuan, sila ay tinukoy bilang 10 banal na templo. Sa paglipas ng panahon, ang 10 estudyante ni Emperor Yarden ay sunod-sunod na pumanaw. Gayunpaman, wala ni isang bagong Declan Mahayana rank cultivator ang ginawa sa mga miyembro ng 10 banal na templo. Sa kalaunan, ang mga miyembro ng Horvath Temple, na kumilos bilang mga kinatawan, ay nakipag-ugnayan sa mga nilalang ni Zymergy at sinubukang makipag-ayos sa kanila. Handa silang ialok ang legacy ni Emperor Yarden, ang Waltraud Power at ang Vital Energy Appraisal, kapalit ng pagkakataong makamit ang Declan Mahayana rank. Sa kasalukuyang panahon, ang Great Historial Land at Zymergy ay nagtatag ng malalim na koneksyon. Maaari kang makahanap ng mga miyembro ng isang panig sa kabilang panig, at kabaliktaran. Ang mga mula sa dakilang lupang pangkasaysayan ay ang pinaka-nagmamalaki tungkol sa paglalagay kay Yeria sa posisyon ng Tai Chi sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa 500 ng Emperor ng Zymergy. Nagawa nilang magkaroon ng isa pang miyembro na humawak sa posisyon ng Law of Path sa pamamagitan ng paggamit din ng parehong paraan. Katulad nito, ilang miyembro mula sa 6 na templong ito ang humawak ng mahahalagang posisyon sa Zymergy. Gayunpaman, wala sa kanila ang makapaghula na si Yeria, na ibinigay nila sa lahat ng suporta at mapagkukunan para gawin siyang Tai Chi, ay lalaban sa kanila. Hindi lamang si Yeria ay wala na sa ilalim ng kanilang kontrol, ngunit sinusubukan din niyang agawin ang kontrol sa Great Historial Land. Iyon din ang humantong kay Marcy, ang pinili. 3/4 na tumanggap ng tulong at pagsasanay mula sa Horvath Temple, na bumuo ng isang kasunduan kay Yeria at sa 49th Heaven's Path Emperor. Ginamit nila ang isang kaganapan bilang dahilan para imbitahan ang 3 Soma Declan rank Grand Patriarch na iniwan ng Great Historial Land. Pagkatapos, walang awa nilang pinatay ang mga dakilang patriarka. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katayuan bilang isang Soma Declan rank cultivator at ang Great Historial Land's Chosen One, inutusan ni Marcy ang mga cultivator ng 6 na banal na templo na salakayin ang Horvath Temple. Kung wala si James, sinamsam na ni Marcy at ng mga tauhan ng 6 na banal na templo ang Horvath Temple ngayon. Sa pinagsama-samang lakas-tao ng 7 banal na templo, hindi magiging mahirap para sa kanila na durugan ang Zazen Temple, Zephyr Temple, at Yarrow Vale Temple,
na may mga miyembro na namuhay pa rin sa pilosopiya ni Emperor Yarden. Matapos malaman ang lahat ng impormasyong ito, nadama ni James na ito man ay ang Horvath Temple o ang iba pang 6 na banal na templo, lahat sila ay darating. Ang mga lalaking ito ay may kasalanan lamang sa kanilang sarili kung saan napunta sila sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa kabaligtaran, si Lord Zenda mula sa Zazen Temple ay talagang lumampas sa inaasahan ni James. Hindi lamang siya sumama sa 7 templo sa kanilang mga plano, ngunit si Lord Zenda ay naniwala at nanatiling tapat sa mga turo ni Emperor Yarden. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay na-deactivate ni James ang kapangyarihan ng Chaos Yin-Yang Eyes. Ang bawat isa ay agad na napalaya mula sa kapangyarihan ng pagbubuklod. Samantala, tumalikod si James at muling pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, 2 tore na nagniningning na may matingkad na kulay ang lumitaw sa tabi ng kanyang katawan. Sa isang malakas na pag-inog, ang 2 tore ay nagsimulang umikot ng dahan-dahan sa paligid ni James sa isang bilog. Ang mga ilaw na nagmumula sa magkabilang tore ay unti-unting lumiwanag. Biglang nagsimulang manginig ang buong Great Historical Land. Ang lahat ng kapangyarihan at mahahalagang enerhiya na nakaimbak sa 7 banal na templo ay nagsimulang dumaloy patungo kay James at napasok sa 2 umiikot na tore. Ang mga magsasaka sa bulwagan ay tumitig sa tanawing nasa harapan nila ng may bilugan na mga mata. Mabilis nilang napansin na ang mga kapangyarihan at mahahalagang enerhiya na dumadaloy sa ganitong paraan ay ang mahalagang at lihim na kayamanan ng kanilang mga templo. Sa paghusga sa sitwasyon, sinisikap ni James na alisin ang lahat ng kanilang mga kayamanan, na magdudulot ng malaking pinsala sa kapangyarihan at impluwensya ng bawat templo. Tumalon si Lord Yunara sa kanyang mga paa. Pinili. Bago siya matapos, itinaas ni James ang kanyang kamay at nagpadala ng 2 putok ng dugong kapangyarihan sa ginintoang katawan ni Lord Yunara at Lord Zander. Isang madugong butas ang ginawa sa bawat dibdib ng mga lalaki.